Sa bawat panahon may mga tanda. Mga palatandaang nagbubunyag ng katotohanan. Mula sa langit, sa Biblia, at sa panaginip ng tao. Ito ang mga palatandaan ng panahon. Prophetic signs sa pandemya at global crisis. Sa simula ng lahat, hindi putok ng baril ang narinig, kundi ubo at isang buntong hininga ng takot. Isang maliit na virus, halos hindi makita ng mata, ang nagpahinto sa buong mundo. Ang mga lungsod ay tumigil, ang mga lansangan ay walang tao, at ang katahimikan ay naging mas malakas kaysa sa ingay ng mga makina. Ngunit sa katahimikan, may tinig na bumubulong. When the nations fall silent, I will speak once more. Maraming nagsabi ito ay siyensya. Ngunit ang iba'y nakarinig ng mas malalim, isang paalala. Na ang sangkatauhan, sa sobrang pagmamadali, ay nakalimot huminga. At sa isang iglap, ipinahinto ng Diyos ang lahat upang makinig muli ang mundo. Sa mga lansangan, ang mga mukha ay tinakpan. Ngunit hindi lang ilong at bibig ang natakpan, pati ang katotohanan. Ang mga ngiti ay nawala at ang mga mata ay napuno ng takot. Ang bawat tao ay nagtanong, kailan ito matatapos? Ngunit ang sagot ay hindi sa laboratorio, kundi sa puso. Sabi sa kasulatan, men's hearts will fail them for fear, and for looking after those things which are coming on the earth. Ang maskara ay naging simbolo, hindi lang ng pag-iingat, kundi ng espiritual na pagkakahiwalay. Sapagkat sa panahon ng takot, mas madaling magtago kaysa magtiwala. Ang mga ambulansya ay naging himig ng mga gabi. Ang mga ospital ay parang mga templo ng pag-iyak. At sa bawat silid, may tanong, nasaan ang Diyos? Ngunit sa likod ng bawat ventilator, may isang espiritual na labanan. Hindi lang laban sa sakit, kundi laban sa kawalan ng pag-asa. At sa gitna ng lahat, may mga kumapit sa pananampalataya, hindi dahil madali, kundi dahil iyon na lang ang natitira. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Ang mga pamilihan ay bumagsak, mga negosyo nagsara, at ang mga kamay na sanay sa paggawa ay napilitang manalangin. Sa isang iglap, ang pera ay walang halaga, at ang yaman ay hindi makabili ng kapayapaan. Ngunit sa paningin ng langit, ito ay matagal nang nasusulat. Your silver and your gold are corroded. Their corrosion will testify against you. Ito ang panahon ng pagtutuwid upang ipakita sa mundo na ang tunay na seguridad ay hindi sa ekonomiya, kundi sa kanyang presensya. Habang ang mundo ay naghahanap ng lunas, nagkaroon ng isa pang sakit, kasinungalingan. Mga balitang peke, takot na pinapakalat, at katotohanang pinipigil. Ang mga social media ay naging larangan ng digmaan, hindi ng bala, kundi ng salita. For we wrestle not against flesh and blood, but against powers, against the rulers of darkness of this world. Ang tunay na pandemya ay hindi lamang nasa katawan, ito'y nasa isip. At ang tanging lunas ay liwanag ng katotohanan. Ang mga eroplano ay huminto sa paglipad, ang mga syudad ay tumigil sa galaw, at ang mga pamilya ay nakulong sa kani-kanilang tahanan. Ngunit sa paghinto, may natutunang mahalaga ang tao. Ang oras ay hindi dapat hinahabol, ito ay dapat binibigyang saysay. Ang mga magulang ay muling natutong makinig sa anak. Ang mga anak ay muling natutong manalangin kasama ng magulang. At sa katahimikan ng bahay, maririnig ang mga dasal na matagal nang hindi nababanggit. Habang tumatagal ang dilim, ang mga simbahan ay nagsara, ngunit ang pananampalataya ay lumabas sa mga pader. Ang mga tao ay sumamba sa kanilang mga sala, at ang mga panalangin ay umabot sa langit kahit walang altar. Ito ang katuparan ng sinabi. The true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. At sa panahong walang misa, walang pagtitipon, ang Diyos ay nagpapaalala. Hindi mo kailangang pumunta sa templo para makausap siya, sapagkat siya mismo ang lumalapit sa iyo. Pagkatapos ng kaguluhan, sinimulan ng mundo ang tinatawag nilang new normal. Ngunit sa espiritual na mata, ito'y new order. Ang mga sistema ay nagbago, ang teknolohiya ay kumokontrol, at ang kalayaan ay dahan-dahang nilalagyan ng hangganan. He causes all, both small and great, to receive a mark. Maraming hindi napansin, sa gitna ng kaguluhan, ipinanganak ang bagong kapangyarihang gustong mamuno sa lahat. At sa likod ng bawat patakaran, may espiritual na agenda. Habang abala ang tao sa sariling takot, ang kalikasan ay sumisigaw. Mga bundok ang pumuputok, dagat na bumabaha, hangin na nagiging apoy. Ito ay hindi aksidente. For the whole creation groans and travails in pain together until now. Ang planeta ay umiiyak, hindi dahil sa galit, kundi sa kasalanan ng sangkatauhan.
Ang kalikasan ay nagiging mensahero, nagsasabing, "Bumalik ka na, tao." Ang lupa ay pag-ari ng Diyos, hindi ng tao. Habang ang mundo ay naghahanap ng lunas, ang langit ay naghahanap ng puso. Hindi doktor ang unang kailangan, kundi tagapamagitan, mga kaluluwang handang lumuhod para sa iba. If my people, who are called by my name, shall humble themselves and pray, then will heal their land. Ito ang panawagan ng langit. Hindi ito katapusan, ito ay paanyaya. Isang pagkakataon upang bumalik sa Kanya, bago tuluyang bumigay ang lahat. Sa gitna ng pandemya, may mga batang nakakita ng mga pangitain, hindi ng laro, kundi ng liwanag. Sa kanilang mga panaginip, may mga anghel na nagbabantay, at may tinig na nagsasabing, "Do not fear, little ones, for the Lord your God is with you." Habang ang matatanda ay natatakot, ang mga bata ay nananatiling may pananampalataya. Sila ang bagong henerasyong tinatawag upang magising ang mundo sa panibagong pag-asa. Pagkatapos ng mga buwan ng takot, may liwanag na unti-unting bumalik. Ngunit hindi na ito ang parehong mundo. Ang tao ay sugatan, ngunit gising. Marami ang nawalan, ngunit mas marami ang natutong magpahalaga. At sa gitna ng mga guho, narinig ang tinig na nagsabi, "Behold, I make all things new." Ang krisis ay hindi upang sirain, kundi upang hubugin, upang turuan ang tao ng tunay na halaga ng buhay. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Habang ang mundo ay nagpapahinga, ang dilim ay patuloy na gumagalaw. Mga bagong virus, bagong sistema, at bagong banta ang unti-unting lumilitaw. Ang teknolohiya ay lumalakas, ngunit ang moralidad ay humihina. In the last days perilous times shall come. At sa bawat pag-unlad, may kabayarang espiritual. Ang tanong, handa ka bang ipagpalit ang kalayaan para sa kaginhawaan? Sa likod ng media, gobyerno, at kapangyarihan, may isa pang tinig na dahan-dahang kumikilos, ang tinig ng panlilinlang. Ito ang panahon ng mga huwad na tagapagligtas, ng mga lider na nangakong maghahatid ng kapayapaan, ngunit nagdadala ng kontrol. For even Satan disguises himself as an angel of light. Maraming malilinlang sapagkat ang kasinungalingan ngayon ay mukhang kabutihan. Ngunit sa mga pusong nakakakilala sa Kanya, maririnig ang babala. Makinig ka, hindi lahat ng liwanag ay banal. Dumarating ang sandaling walang gitna. Walang neutral, walang kompromiso. Ang bawat isa ay pipili, maniniwala o susuko, mananampalataya o matatakot. Choose this day whom you will serve. Ang pandemya ay hindi lamang pagsubok ng katawan, ito ay pagsubok ng kaluluwa. At sa mga araw na dumarating, ang pananampalataya ang magiging huling bakuna laban sa kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng lahat ng ingay, ng media, ng takot, ng sigawan sa kalye, may mga taong tahimik na lumuluhod. Hindi sila kilala, hindi sila sikat, ngunit sila ang mga haligi ng mundo. Habang ang mga bansa ay naghahanda ng sandata, sila ay nagdarasal. Habang ang mga leader ay nag-aaway, sila ay umiiyak sa Diyos para sa kapayapaan. When you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Ito ang lihim ng kabanalan, hindi sa entablado, kundi sa silid na walang kamera. Ang tunay na labanan ay hindi nakikita, at ang mga mandirigma ng liwanag ay hindi naghahanap ng palakpakan. Sa bawat luha na tumulo sa panalangin, may binabago sa langit. Ang kanilang tahimik na panaghoy ay nagiging kalasag laban sa darating pang bagyo. At marahil, kung alam lang ng mundo kung gaano kalakas ang isang dasal, matagal na sanang nagbalik loob ang sangkatauhan. Pagkatapos ng lahat ng sigawan, nagkaroon ng isang gabi na tila huminto ang oras. Walang balita. Walang tunog ng eroplano. Walang kumikilos. Ang mga bituin ay kumikislap na tila nagbabantay, at sa katahimikan ng mundo, may dumaan na bulong. Be still, and know that I am God. Ang gabi ng katahimikan ay hindi parusa, ito ay pagpapagaling. Para sa bawat puso na napagod, para sa bawat kaluluwang lumaban. Ito ang gabi kung saan ang Diyos ay dahan-dahang lumalapit, hindi sa pamamagitan ng kulob, kundi ng mahinhing hangin. Ang mga nakaluhod ay nakaramdam ng kakaibang kapayapaan, hindi dahil tapos na ang bagyo, kundi dahil natutunan na nilang magtiwala kahit may unos. At sa dilim, may ilaw na hindi galing sa kuryente, ilaw ng pananampalataya na muling sumiklab sa puso ng tao. Sa pagsapit ng bagong umaga, tila walang nagbago, ngunit lahat ay nag-iba. Ang mga mata ng tao ay muling nakakita, hindi lang ng mga bagay, kundi ng kahulugan. Ang kalangitan ay parang mas asul, ang hangin ay mas magaan, at ang bawat paghinga ay may pasasalamat.
The people who walk in darkness have seen great light. Ang liwanag ay hindi dumating bigla, ito ay unti-unti, gaya ng pagsikat ng araw. At sa bawat sinag nito, natutunaw ang mga takot, ang mga tanong, ang mga sugat. Ang mga dating walang pag-asa ay muling tumatawa. Ang mga dating takot mamatay ay natutong mabuhay muli. Ang liwanag na ito ay hindi gawa ng tao, kundi regalo ng Diyos, paalala na kahit sa pinakaitim na gabi, may araw pa ring sisikat. At ang bawat kaluluwang nanatiling tapat ay nagiging sulo para sa iba. Ngayon, sa bagong yugto ng kasaysayan, naririnig muli ang tawag ng langit. The harvest is plentiful, but the laborers are few. Marami ang nagising sa panahon ng krisis, mga pusong dating sarado, ngayon ay naghahanap ng katotohanan. Ang mga simbahan ay muling nabubuhay, hindi sa bato o kahoy, kundi sa apoy ng Espiritu. Ang mga kabataan ay tumitindig, ang mga matatanda ay muling umaasa, at ang mga bansa ay muling tumitingala sa langit. Ito ang panahon ng pag-ani, hindi ng trigo, kundi ng kaluluwa. Ang mga sugatang puso ay ginagawang manggagamot ng iba. Ang mga nabigo ay ginagawang tagapagdala ng pag-asa. At sa bawat bansa, may mga tinig na umaawit ng isang mensahe. Diyos, Ikaw ang aming sandigan. Sa iyo kami babalik. At nakita ko ang langit na muling bumukas. Ang lupa ay muling huminga. Ang mga ilog ay bumalik sa kanilang daluyan, at ang mga bundok ay muling nagberde. At sa gitna ng liwanag may tinig na nagsalita. Behold, I come quickly, and my reward is with me. Ang pandemya, ang krisis, ang kaguluhan, hindi pala wakas. Ito ay pagsilang ng bagong mundo, bagong pananampalataya, bagong sangkatauhan. Ang mga sugat ay naging marka ng kaligtasan. Ang mga luha ay naging binhi ng pag-asa. At sa wakas, nauunawaan natin. Ang mga propetikong palatandaan ay hindi para takutin tayo, kundi para gisingin. Ang Diyos ay hindi kailanman lumayo, tayo ang lumayo sa Kanya. Ngunit kahit ganon, patuloy niyang binubuksan ang langit at sinasabing, bumalik ka. Hindi pa huli ang lahat. Sa wakas ng lahat ng ito, may bagong awit na maririnig. Isang awit ng panibagong simula ng pag-ibig na hindi kailanman natapos. At sa bawat puso na nakaranas ng dilim, maririnig ang isang panalangin. Salamat, Panginoon, dahil sa gitna ng krisis, natagpuan ka namin muli. This is not the end. It is the awakening. The signs were never meant to destroy, they were meant to call us home. Stay awake. Stay faithful. For every storm hides a prophecy. And every prophecy leads us back to light. Subscribe for more prophetic revelations.